Muli, good morning sa ating lahat. Sabi ko nga sa katabi mo, good morning. So, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil muli natin nakasama si, kalimutan ko ng pangalan. Parang pakalaman natin ang Panginoon. So, medyo matagal natin siya hindi nakapili dahil naging abala po siya sa kanyang trabaho. Pag ganun pa man, salamat, Randy, no? Nakaka-ating ka kayong mami. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po sa daling madalangin. Dakilang Ama, maraming salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral na iyong salita. Naway ang aming prayer, hindi lamang kami ma-inform, but ma-enlighten po kami. Ma-receive namin ng mabuti ang iyong revelation. Ma-receive namin ng mabuti yung gusto mo na dapat mangyari sa buhay namin. Kaya niyo, Lord, na ang aming mga puso ay gawin yung matabang lupa upang ang iyong salita sa oras na mahasik, ito'y magbubunga sa buhay po namin, O Diyos. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang iyong salita na aming pag-aaralan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos. We ask your Holy Spirit na higit na magturo sa aming pong kalagitnaan. Tanging kailangan isang maluwalhati. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So, noong nakaraang Sunday ay ang ating napag-aralan ay putting our love into action. Amen? Ilagyan naman natin ng action. No? Para bang sa pelikula, di ba? Pag bago magsimula yung pag-arte, sabihin ng director, action! Di ba? Para kumilos. So, hindi lang sapat na sabihin mong, I love you, amen, we love you. Tama po ba ako? Dapat ay lagyan po natin ng gawa. At katulad ng sabi ko nung nakaraan, dun sa conclusion na sinabi ko, hindi po ang pag-ibig ay hindi isang, ano ba tawag doon? Kalimutan ko na. Yung sinabi ko na parang minsanan lang natin pinag-aaralan o curriculum, no? Pagkatapos ay kalilimutan na po natin. Amen. Sa halip dapat ay manatili tayong namumuhay sa pag-ibig. Amen? Ganun kahalaga. Alam nyo, nakakatuwa dahil kapag ka pala yung pag-ibig ng Diyos nasa puso mo, kahit inis na inis ka na, parang gusto mo nang malaki. Pero matindi yung love ni Lord, pinukontrol po tayo. Amen. Kasi yun na ngayon ang gumagalaw, yung pag-ibig ng Diyos na ngayon ang kumikilo sa buhay natin. Kaya kahit inis na inis ka na, kahit parang yung flesh mo ay gusto nang magwala, pero because of God's love na nasa puso natin. Amen. Na kung kinukontrol po tayo. Amen? Kaya napakahalaga ng pag-ibig na dapat doon po tayo nananatili. Amen? So ngayong umaga, ang ating pag-aaralan is God's love lifting us. Sabi mo nga sa katabi mo, lifting us. Lifting us. Sino na po ba dito ang naging biktima ng pag-ibig na hindi umayos yung buhay? Para bang walang pag-angat na nangyari sa buhay niya, in sa halip na dahil sa siya naging biktima ng pag-ibig, bumagsak yung kanyang buhay. Hello? Maraming mga magagandang kwento, buhay na patotoo, ang matatawag natin. Dati rin silang mga biktima ng pag-ibig. Pero dahil sila ngayon ay mga believers ng pag-ibig ng Diyos, mula doon sa kanilang pagkakabagsak, itinaas ng Panginoon yung buhay nila. Amen? Lahat po tayo dito, dati rin bumagsak yung buhay natin. Amen? Dahil sa maling pagmamahal na
natutunan natin dito sa mundo, natutunan natin dito sa sanlibutan. Dahil sa pagmamahal na yan, ay naging dahilan kung bakit ang buhay natin ay sabihin po natin parang naligaw, napariwara, tama? Nawala ng pag-asa. Pero nung nakilala po natin ang Panginoon, amen, at tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, biglang nagkaroon ng isang malaking pagbabago. Sabi mo nga sa katabi mo, malaking pagbabago. Malaking pagbabago. Kung dati umaasa ka pa rin sa pag-ibig ng tao, hindi na ngayon. Amen? Amen. Ang tanging pinangahawakan ko ngayon ay walang iba kundi yung pag-ibig ng Diyos. Now, dito po sa 1 John chapter 4, verse 11 to 16, pero verse 16 yung gusto kong basahin lang po natin, pagamat binasa na kanina ng ating scripture reader. Medyo nalito lang kanina si Sister Regine. Kasi nakatingin siya kay Alvin eh. Video ko lang. Sabi ko, 1 John. John chapter 10. Meron pa 1 John chapter 10. Yung pala, hindi pa rin pala nakuha. Kaya pagdating dito, di mali pa din. Pag mali talaga ang pinakinggan, mali din ang sisimulan. Pag mali ang pinasukan, mali din ang lalabasan. Okay. Huwag na tayo humugot. 1 John chapter 4, verse 16. Sabi ko ng Biblia, and we know and believe the love that God has for us. God is love. And he who knows who abides in love, abides in God, and God in him. So ating nalalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, para sa atin. Para sa atin. Hindi ba napansin kung bakit yung pag-ibig ni Lord ay nasa atin? Hindi binigay sa kalabaw, hindi binigay sa puno. Napansin nyo? Hindi niya binigay sa iba niyang nilikha na mayroong buhay. Kundi mismo tayong mga tao, no, na ito yung nasa atin. Sabi ko ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Tignan po ninyo. Alam po natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Nung nalaman natin na ito pala ang pag-ibig ng Diyos, ito ngayon yung pinaniniwalaan natin. Amen. Ito ngayon yung sinasampalatayanan natin. No, yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin. At dahil nasa atin siya, amen, yan ngayon ang nagiging dahilan kung bakit yung buhay natin ay nagiging mahalaga. Amen. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Hindi katulad nung tumanggap tayo ng pag-ibig ng tao, kita natin, may mga pagkakataon na sinasaktan po tayo, nasasaktan po tayo, pinahihirapan po tayo, nahihirapan po tayo. Amen. Ikinalulungkot natin, nalulungkot tayo. Nagiging kawawa tayo, pinakawawa po tayo. Ganyan ang katotohanan. Kaya hindi sabihin po natin sumusulong yung buhay natin. Kasi nga, pag mali yung pag-ibig na ating tinanggap, mamaya pag-aaralan natin yung iba't ibang pag-ibig para malaman po ninyo. So, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po ni John, dapat naintindihan natin, ang Diyos natin ay hindi lamang siya Diyos na manlilikha, hindi lamang siya Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi lamang siya Diyos na namamahala sa lahat ng tao, hindi lamang siya Diyos na mabuti o tapat, siya rin ay Diyos ng pag-ibig. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung ulang eh. Ako, nagmi-meeting kami ng mga kasamahan nating pastor at doon sa isang church ay pinagdiwang dito nila yung
pag-ibig. Pero ang kanilang topic maganda. Yun ay puhon ba yun? Puhon. O sabi ko nga sa isa kaibigan kong pastor, ayos na ayos siya sa amin. Sa inyo puhon, sa amin puhunan. Ang ibig sabihin pala nun ay God's perfect, God's love, tama ba? God's perfect time. Amen? Sabi rito, ang Diyos ay pag-ibig. Alam po natin yan. At dahil alam natin na ang Diyos ay pag-ibig, dapat manatili tayo sa pag-ibig. Amen? Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tignan po ninyo. Yung mga tao, yung mga Kristiyanong nananatili sa pagmamahal sa Diyos, hindi po nawawala sa Diyos. Tama? Hindi po naliligaw ang buhay. Hindi po napapalayo ang buhay. Kasi nga, hindi siya nananatili sa pag-ibig sa tao, nananatili po siya sa pag-ibig sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Hindi mo na kailangang i-memorize pa. Hindi mo na kailangang pilitin pa ang iyong sarili na ikaw ay manatili sa Diyos. Automatic, kapag ikaw ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos at tayo ay nananatili sa Diyos, ang Diyos ay nananatili sa atin. Amen? Automatic agad. Kumbaga, ay alam mo na agad na pag-ising mo sa umaga, hindi mo na kailangan hanapin si Lord. Alam mo na nararamdaman mo na agad na nandiyan si Lord sa iyong buhay. Amen. Ganon kahalaga yung pag-ibig ng ating Panginoon. Di katulad ng pag-ising mo sa umaga, yung iniibig mo, wala na pala. Hindi sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Pero kapag tayo po'y nananatili sa pag-ibig ng Diyos, amen, hindi mo kailangan mag-isip ng masama. Hindi mo kailangan magselos. Baka nawala na siya. Hindi mo kailangan sabihin natin, ano ba ang madalas na narinig ko sa mga ano? Yung nahumali. Ano ba tawag doon? Ano tawag doon? Hindi, yung yung parang obsess. Yun. Hindi mo kailangan isipin na ikaw ay obsess. Ngayon, matindingan yung mga termino ng kabataan, masyadong yung obsess kasi, pastor eh. Mali kasi. No? Mali kasi yung natutunan natin pagmamahal. Hindi ka siguro mag-iisip ng obsess kung yung pag-ibig na nasa puso mo ay pag-ibig ng Diyos. Amen? Wala siguro mag-iisip ng obsess sa isa't isa. Hindi tayo siguro mag-iisip na magseselosan tayo, di ba? O baka pag nagpunta ko doon, meron tinitig ng iba. Hindi siguro mag-iisip ng gano'n. Hello? Diba? Lalo na pag long distance relationship, agad naka-video call ka, agad nakatawag ka, kung ano ginagawa mo dyan, baka may katabi ka dyan. Kadalasang ganun. Pero si Lord, tignan po ninyo. Iinindin niya naman natin eh. Kung ano bang pag-ibig ipaparamdam natin, at tulad na sinabi ko na nakarang Sunday, ano bang pag-ibig ipaparamdam natin sa ating kapwa? Para maalaman din tayo or maliwanagan din tayo. Amen? Kung gaano kahalaga yung pag-ibig ng Diyos, tingnan po ninyo. Pag nagmahal ka kay Lord, hindi ka mapapahama. Tama? Pag nagmahal ka kay Lord, hindi ka mag-iisip na iniwanan ka. Tama? Alam mong lagi siyang nandyan sa tabi mo. Amen. Nagmamalasakit, diba? Iniingatan ka, pinagabayan ka, pinamumunahan ka sa lahat. Kasi love mo si Lord. Amen? Love natin yung Panginoon.
Because God is eternal. Amen. Hindi po siya limitadong Diyos na parang hanggang dito lang, may boundaries yung pagmamahal niya sa iyo. Hindi. Because God is eternal. Of course, yung pagmamahal po niya, wala din hanggan. Amen. Walang katapusan. At tanda po natin lagi. Yung sinasabi po ni John, sabi ko kanina, dahil nananahan sa atin ang Diyos. Sa may verse 15, pag binalikan pa natin yung isang verse, nalalaman natin ang pag-ibig niya ay para sa atin, ito'y nararanasan natin. Nararanasan ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Amen. Bakit pag nasa bahay ka, iba yung pagka-blooming mo? Bakit pag nasa labas ka, iba yung pagtingin ng iyong mga mata? Kumukuti-kutita. Alam niyo, lahat ng nararanasan ng ating Panginoon, Amen. Lahat ng nararanasan ng Diyos, in love sa Diyos. Tama? Amen ba? Na kapag automatic, kapag Sunday, di na kailangan i-memorize. Alam mo, makikipag-date ka sa Diyos ng pag-ibig. Amen? Sa Diyos na iyong minamahal. Kasi nararanasan mo siya sa iyong buhay. At dahil nararanasan natin ang pag-ibig niya, at ito'y pinananaligan natin, sino mang umiibig ay namumuhay sa Diyos at pinananahanan ng Diyos. Amen? Nakikita yung pagiging, sabihin natin maka-Diyos natin. Kasi nga, nasa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Nag-start ako mag-lecture sa kami dalawa ni Brother Vince sa drug surrenderies. Wala akong naramdaman na iba. Pagmamahal yung naramdaman ko sa kanila. Maaring yung kanilang pagpunta doon sa pag-lecture ay compliance para maklear sila sa PIDEA. Pero sabi ko nga sa kanila, huwag lang natin gawing parang isang papel lang yung ginagawa natin. Sa halip, sabi ko dapat maramdaman ninyo yung pagmamahal ng Diyos katulad ng naramdaman natin. Amen? Hindi natin sila dapat para bang nilalayuan, tinatakbuhan. Naalala ko nung dumating kami dito sa Limiste, hindi ko alam kung sino nagkwento sa akin. Huwag daw kaming tumira dyan. Huwag daw kaming mag-pilot church dyan, magulo. Marami daw mga adik. Sabi ko, dadami pa ba yan sa amin sa naputas? Sabi ko, katabi mo na nga adik eh. Pagtalikod mo, adik pa din. Pag-arap mo, adik pa din. Diba? Mas dadami pa ba yan doon? At iba yung adik sa amin. Yung adik sa amin, talagang loko. Talagang pag nakursunadahan ka, sigurado masasaktan ka. Pero dito, wala pa akong masyadong nabalitaan sa akin. Lord, doon mo naman kami dinadala sa mga katulad niyong adik. Hindi naman sa drugs, kayo naman. Nung araw, di ba, adik din kayo sa ibang bagay. Wala kayo sa Panginoon. Amen? Pero nung nakarinig kayo ng salita ng Diyos, di ba, narehab kayo sa church. At nung narehab kayo sa church, pinagaling kayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! At pinalikan natin yung 1 John chapter 3, verse 24, 1 chapter 4, ng verse 12, doon natin mababasa na pinananahanan tayo ng ating Panginoon. So habang ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging lubos sa atin, tayo ay nagiging tulad ng Panginoon. Tignan mo ngayong katabi mo kung kamukha na ni Kristo. Pastor, kamukha ni Kristi. At ang maging tulad niya at malubos sa kanyang pag-ibig ay ang pangunahing layunin ng buhay Kristiyano. Alam ba natin yung pinasok natin, kung bakit tayo naglilingkod kay Lord? Hello? Alam ba natin kung bakit tayo nasa church? Hindi para lang
Hindi para lang sumimba, kundi para ipamuhay. Amen. Ang tunay na buhay ng Kristiyano, walang iba kundi ang ipamuhay yung pag-ibig ng Diyos. Amen. At kapag nagiging lubos ang kanyang pag-ibig sa atin, tayo pinagkakaroon ng pagtitiwala hanggang sa katapusan ng araw ng paglilingkod. Tatandaan po natin, yung pag-ibig ni Lord ay dahil yan ay walang katapusan at yan yung pinangahawakan natin sa buhay natin. Amen. Diba? Kabisado naman natin yan eh. Yung John chapter 3 verse 16. Diba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala si Jesus. At sabi ng Biblia, sino mang sumampalataya sa Kanya, no? Si Jesus ang naging regalo ng Panginoon, naging simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Nung tinanggap natin yung regalo, yung pag-ibig ng Diyos si Jesus, sabi ng Biblia, di na raw po siya mapapahamak. Amen. Sa halip, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. So, hindi na natin kailangang matakot sa paghatod ng Diyos. Gusto ko kayong tanungin, kung sakaling dumating ang judgment, hindi judgmental ha? Natatakot pa ba tayo? Vulkan nga, natatakot kayo sa judgment pa. Sabi nung, gusto niyo ba pumunta sa langit? Sino gusto niyo pumunta sa langit? Sa gawain niya, hindi makapunta sa langit pa. Joke lang po yun. So, hindi na po tayo natatakot kung tumatikman ang paghatol ng Diyos. Amen. So, wala na sa atin ang pagsumpa o parusa sa araw na iyon. Bakit? Sabi ng Biblia, kapag tayo daw ay meron pang takot, ibig sabihin, hindi pa nagiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen. Basa natin sa 1 John chapter 5. Basahin po natin yun. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay itinataas ng ating Panginoon. Hindi mo nga sa katabi mo, itinataas. Itinataas. Hindi ka na ngayong victims of love. You are believers of God's love. Amen. Tatandaan mo natin lagi. Itinataas tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto at pangyayari na maaari nating maranasan. Kahit para bang sa tingin mo ay parang wala ka nang nakikitang kinabukasan sa hinaharap. Pero dahil yung pag-ibig ng Diyos nasa buhay natin. Amen. So laging merong siwang, no? Na naguhudya o nagmamarka na tayo ay laging merong pag-asa sa Panginoon. Amen. So hindi niya pinahihintulutan na tayo'y bumagsak. Ilang beses na po ba tayo nagkamali? Ilang beses na ba tayo nagkaroon ng maraming boyfriend, girlfriend? Pero hanggang ngayon, diba, tinataas ka ni Lord. Anak, bangon. Sana makita mo. Diba? Sana maliwanagan ka. Sana magising ka sa katotohanan na yung minahal mo ay may minamahal ng iba. Hello? Para bang sinasabi ni Lord, ako yung mahalin mo. Saan ka pa tumitingin eh? Pero hindi ko mampulitin ko, no? Ililinya natin yung pag-ibig ng Diyos para makita natin, no, yung mas malalim ninyong o mas malalim nating pagmamahal sa ating kapwa o sa sino mang taong mamahalin natin. Hindi isang bababang uri ng pag-ibig ang ating dapat nararamdaman, kundi isang malalim na pag-ibig. Walang iba kundi yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. So hindi niya tayo pinahintulutang bumagsak. Yamang alam niya na tayo'y nananalig sa kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig niya ay nananahan sa atin. So wala tayong dapat katakutan sapagkat iniligtas
na niya tayo sa anumang kaparusahan na posibleng masumpungan ng tao na hindi pa naranasan at natanggap ang kanyang pag-ibig. Amen? Now, tingnan po natin yung iba't ibang klase ng pag-ibig. Madalas yung naririnig. Alam niyo ba yung Valentine's? Yan ay hindi po talaga yan isang totoong pag-ibig. Ang tawag po dyan is a pagan love. Yan ay paganong pag-ibig. Kaya hindi natin sineselebrate sa church yung ganyang klaseng okasyon, tama? Kundi mas binibigyan natin ng liwanag. Ano ba talaga ang totoong pag-ibig? Amen. Now, ano po ba yung iba't ibang uri ng pag-ibig? Una, eros love. Ang eros love ito raw ay passionate and intense love that arouses romantic feelings. Sino po nakaramdam na yan? Di ba lahat naman tayo nakaramdam yan? Nung una mong makita ang iyong crush, di ba? Na pakiramdam mo, nagmamahal ka na. Yung, sabi ko, eto yung eros pa lang, kung tinignan mo yung isabihin ng puppy love, mahirap pala yun. Ang tawag pala doon ay bilog ng pag-ibig. Joke lang. Ang ibig sabihin pala ng puppy love ay para bang nakalimutan ka na tawag doon, para bang nahumaling ka lang. Pero hindi talaga sa totoong pag-ibig. Yan ay pag-ibig ng mga bilog. No? Pero itong eros love, ito raw ay passionate and intense love that arouses romantic feelings. It is the kind that often triggers high feelings in a new relationship and make you say, I love him or her. Mahal ko na siya. It is a simply an emotional and sexual love. Yung pala yun ang ibig sabihin ng eros. Di mo nga sa katabi mo, eros. Sabi nga ni Pastor Perdi, parang malapit dun parang malapit siya sa error. Di ba? Yung eros, error. Di ba napansin nyo? No? It is a reciprocal love. Although this romantic love is important in the beginning of a new relationship, mahalaga po yan. Lalo na sa pagsisimula, no, ng bagong relasyon. Napansin nyo na halos ayaw maghiwalay. Di ba? Pauwi na. Uwi na ako. Ayaw papasok na sa pinto. Uwi na ako. Di ba? Halos ayaw pa rin maghiwalay. Yung nararamdaman ko na ay romantic feelings. Pero alam niyo ba, hindi po ito magtatagal. Itong klase ganitong pag-ibig. Bakit? Because it focuses more on self instead of the other person. Sarili mo lang yun. Doon ka lang nakatuon sa sarili mo. Now, kung ang isang tao daw ay nagmahal at dumating sa punto na hindi niya na nararamdaman ang ganong kabuting pagmamahal sa relasyon, they will stop loving their partner. Totoo po yan, di ba? Kaya nga maraming nagkaka-break eh. Ano ko nararamdaman pagmamahal sa iyo? Bakit? Wala na eh. Reciprocal nga lang siya eh. Tama? Hindi talaga siya magtatagal. It is a giving and receiving love. Ganun lang yun. Pag hindi ka na nagmahal, bawa, ito pa natin yan, kung natin pang ibawa sa boyfriend. Halimbawa, si Tintin, tsaka si Sherwin. Di ba? Minahal, nagbigay ng pag-ibig si Sherwin kay Tintin. Nagbigay din ng pag-ibig si Tintin kay Sherwin. Ngayon, dumating sa punto na wala nang maibigay ng pag-ibig si Sherwin kay Tintin.
titigil na. Ano pa nga naman ang mangyayari? Di ba? Magiging mag-boyfriend sila para lang, mag-boyfriend yan. Pero wala namang namamagitang pagmamahalan. Nakuha niyo ako mga kapatid. So ganun kahalaga, ganun daw ang eros love. It is a giving and receiving love. Without giving or receiving, it's no longer exists. So, tawag pa nga nila dyan, and animosity. Animosity. Di ba? Pag nagalit ka, animosity, di ba? Pagka ayaw mo na magmahal, yung animosity talaga. Matinding galit na. Wala na eh. Talagang negative feelings na. No? Yung mararamdaman niya. That's why divorces happen. Bakit nagkakaiwala yung asawa or mag-boyfriend, mag-girlfriend? At alam niyo ba itong mga divorces na ito ay talagang sabihin natin ito yung mga destructive na nagiging dahilan sa mag-asawa kung bakit sabihin natin nagkakaroon na sila ng pagkaumuwi sa isa't isa. Hello? So eros, a reciprocal love that is dependent upon self-focus. Kaya sarili mo lang iniisip mo. Yan ang ibig sabihin ng eros love. Punta naman tayo kay Phileo. Ang Phileo love, of course, yan din po ay nagre-refer to an affectionate. Pero itong Phileo love, ito raw ay warm and tender platonic love, mababaw. Yung warm, di ba, yung maligamgam, di ba? Pero it makes your desire friendship with someone. Kaya wala talagang totoong pag-best friend, wala. Hindi po talaga, wala talaga totoong mag-best friend. Hindi po yan totoo. Yung nararamdaman kasi lang nila ay Phileo love, no? Yan daw ay warm and tender platonic love. Bagamat it makes your desire friendship with someone, no? It is a love shared amongst one another. But again, it is a reciprocal love. Yung Phileo love, reciprocal din yan. Tignan po ninyo. Di ba, magkaibigan kayo, pagka hindi na kayo nagkakasundo at wala na namamagitan din pag-ibig, di ba, nagkakahiwalay din kayo. Yung dating mag-best friend, ngayon mag-best enemy na. Di ba? Dati magkaibigan, pero alam nyo, mga kapatid, simple lang naman kasi dapat para kung totoo ka makakahanap ng kaibigan. Sabi ko nga, pagka gusto mo talaga ng totoong kaibigan, yung pagmamahal na dapat nandyan, hindi lamang minahal ka, isipin mo niyo, di ba? Pwede ka bang mahalin bilang kaibigan, tapos kukusintihin ko yung mali mo? It is wrong. Kaya nga Phileo love, it is a reciprocal love. It is love that is self-focused on the desire for friendship. Sino po rito may friendship? Friendship! Diba? Friendship! Tapos ilang araw lang, di ba? Pagka nainis ka, dandaanan mo na rin friendship mo. Hindi na kayo friendship. Di ba? You give this love, you receive this love. Yun ang totoo. At ganoon din, as soon as it is no longer given or received, so it becomes broken and no longer exists. Ganun talaga nangyayari. Phileo is dependent upon desire for one another. For another. Ganun lang din. Kaya masabi ko sa inyo, it is a reciprocal love. Puntahan naman natin ang storge love or sturgeon love. Pero ito pong storge love or sturgeon love, ito raw po ay most people probably have not heard.
of this type of love, but they exhibit it without even knowing about it. This kind of love is what a sister and brother for one another. Tayo, hindi naman tayo magkakadugo, di ba? Kaya yung pagmamahalan natin sa isa, hindi ko yan is towards love. Kasi hindi naman tayo magkakadugo eh. Pero itong towards love, nararamdaman daw po ito ng magkakadugo. No? And the kind that they have for their siblings, and like Pileo, it is not a passionate love, but one that has strong feeling between family members. Yan, sa pamilya nararamdaman mo yan. Yung towards love. It can include the love of parents, a brother, or a sister, or auntie, uncle, grandparents, or cousins. Ang tawag po dyan ay towards love. This love is one that most people have in the world in family relationship. Now, magkaiba po ang kanina, eros love, phileo love, at ang apat is agape love. Agape love is an unconditional love that gives and expect nothing in return. Wala kang hinihintay na balik. Hello? Kaya sabi ko nga sa inyo, masarap magmahal pagmamahal ng Panginoon ay nandiyan. Tignan ninyo. Pag hindi ka, pagbawa, nagmahal ako, hindi ako nag-expect na babalikan ko. Okay lang yun. Pero pag nag-expect ka, tapos nag-expect ka, tapos hindi niya ginawa, di ba nasasaktan po tayo? Naunawaan niyo mga kapatid. Ganun nangyayari. Nakikinig po ba tayo? It is a non-reciprocal, selfless love that doesn't need to be given back to exist. Kahit hindi mo ko mahalin, okay lang. Basta alam ko mahal kita. Tama? Ganun lang yun eh. Kaya pagka gano'n siguro ang nararamdaman natin sa isa't isa, forever. Kasi hanggang langit ito eh. Nakakita na ba kayo na magkaawit pumunta sa langit? Wala. Nag-iingitan pumunta sa langit? Wala. Wala kayong makikita. Wala kayong makikita yung pumunta sa langit. Pero yung mga nagmamahalan sa isa't isa dahil sa pag-ibig ng Diyos, forever hanggang langit. Amen? It is a no-string attached love. Yung agape love. No-string attached love. Freely given whether it is received or not. Kaya mahalaga, ito yung dapat natin pinapractice. Siguro kung ganito po tayo sa church, wala siguro madidisappoint dito. Wala siguro madidiscourage dito. Amen. No? Hindi ka maghahanap sa kapwa mo. Oy, minahal kita, dapat mahalin mo din ako. Hindi tayo maghahanap. Ang tawag po doon ay ano? Ang tawag po doon ay para mag-ganito. Di bali ikaw ang inuunawa kaysa ikaw ang inuunawa. Para bang gano'n? Kahit anong makita mong kahinaan, inuunawa mo kasi yung nararamdaman mo sa puso mo, hindi po eros love, hindi phileo love, hindi storge love, but agape love. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Siguro ang lusog ng church natin. Hindi mo nga sa katabi mo ang lusog ng church. Ba't kayo ubling nakatingin? Hindi totoo. Hindi tayo naghahanap ng kapalit. Kahit gumawa ka ng mabuti, dahil sa pagmamahal mo, hindi ka naghahanap ng babalikan ka niya o hindi. Walang problema. No? Walang problema doon. Alam mo na ngayon kung paano ka mag-adjust. Tama? Kung hindi niya pa naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos, alam mo kung paano mag-adjust kasi ikaw, naiintindihan mo na yung pag-ibig ng Diyos. Na nandyan sa puso mo natin. Naunawaan niyo ako mga kapatid. So that is the love that
Jesus calls us to for all people. No, itong pag-ibig ng ating Panginoon. This is the Greek word for love. And its ultimate, agape love is not like a brotherly love or a love between husband and a wife. It is the most self-sacrificing love that there is. This type of love is the love that God for His own children. This type of love is what was displayed on the cross by the Jesus Christ. Amen? Handa mo may ibigay yung buhay mo sa Kanya na hindi ka naghahanap ng kapalit. Amen? Ano kaya sa Christmas party natin wala nang bigayan ng regalo? Wala nang bigayan ng regalo, ha? Exchange gift, di ba? May exchange gift tayo madalas. Di, ano lang naman yun? Wala namang problema doon. Parang iniisip ko lang na, siguro lang kung ganito kami sa church, hindi kami mag-iisip yung, sana matanggap ko regalo, mga worth 500. Tapos natanggap ko, worth 50 pesos na. Aba, naiinis ka. Kadalasan picture frame. Tapos iba, figurine. Di ba? Gusto yan sa school. Naalala ko niya, nag-aaral ako sa Nagotas, yung classmate ko, galit na galit. Iyak ko, naman. Bakit? Ang ganda ng regalo ko, tignan niyo naman natanggap ko. Picture frame. Ayaw pa ng picture frame. So, agape love is that which is always associated with the love of God. Alam niyo, kasundo po natin ang Panginoon pag gano'n. Hello! Di mo nga sa katabi mo, kasundo natin ng Diyos. Kasi yung pinakaramdam sa atin eh. Amen? Ang ating Panginoon. Para tayo po'y maging Kanyang anak. Amen? Yung pag-ibig ng ating Panginoon. The Greek word agape was hardly ever used in Greek-speaking societies, but in the New Testament, it occurs 320 times. Sipin ninyo. Diba yung Phileo love, Eros love, tapos Storge love. Talagang ang agape love ang pinakamaraming binanggit sa Bible. Wala nga tayong makita niyan eh, di ba? Pero binigyan nila ng liwanag sa mga salitang Greek, itong mga iba't ibang klase ng pag-ibig. Sabi ni Martin Luther, kilala niyo po ba si Martin Luther King Jr., sabi ko niya, an overflowing love which seeks nothing in return. Agape is the love of God operating in the human heart. Yan ang totoong pag-ibig, umaapaw. Diba? Sabi ko nga sa inyo, diba, nung binuhos ni Lord yung pag-ibig sa atin, yung word na binuhos, diba? Hindi sinabing inunti-unti, diba? O, tama na yan. O, ikaw naman. O, ikaw naman. Hindi eh. Binuhos. Talagang umaapaw. Amen. Umaapaw sa puso ng Diyos yung pagmamahal, tapos ipinuhos sa iyo. Lahat tayo, di ba, nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos. Hindi na uubusan ng pagmamahal ng ating Panginoon. At kahit sino pang tao ang tumanggap kay Jesus, no? Tumanggap sa pag-ibig ng Diyos, patuloy na ibubuhos ni Lord yung kanyang pag-ibig sa puso ng lahat ng tao. Amen. Kaya alam nyo, mga kapatid, practicein natin sa church. Wala tayong tinitignan sa tinititigan. Alam niyo ba ibig sabihin? Yung bang para bang mayroong special na tao lang na tinatrato? Bakit kasi napapakinabangan mo? Hello? Pero dapat ay yung pag-ibig na nasa puso natin, dapat isang pag-ibig na umaapaw. Sabi mo nga sa katabi mo, pag-ibig na umaapaw. Pag-ibig na umaapaw.
So mapapansin po natin, ito pong pag-ibig ni Lord, God lifted us in order that we could be pardoned from sin and live according to His will, including loving others. Now, tingnan po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Number one, God's love is satisfying. Sabi mo nga sa katabi mo, satisfying. Satisfying. Nagbibigay ng kasiyahan. Bakit? Kung nagbigay ka ba ng pag-ibig sa kapwa mo, nagbigay ba ng kasiyahan yan? Kung tumanggap ka ba ng pag-ibig sa kapwa mo, nagbigay ba sa'yo ng kasiyahan? Di ba hindi? Aminin po natin. Tama? Kasi nga hindi agape love yung tinanggap natin. Ang tinanggap lang natin ni eros love, phileo love, storge love. Kaya hindi nagdulot ng satisfaction sa buhay po natin lahat. Dalasan nga, di ba? Sabi ko nga minsan marami pumapasok sa church, lahat po yan ay mga nasaktan, sinaktan, di ba? Nasugatan, sinugatan, di ba? Niloko, naloko, kinawawa, nagmukhang kawawa, di ba? Lahat po. Kaya nakakalungkot. Pero itong pag-ibig ng Panginoon ay nagbibigay ng kasiyahan. Sabi po ng verse 11 tsaka verse 12. Tignan po ninyo mga kapatid. Pag ganito po tayo dito sa church, sabi po ng verse 11, mga minamahal, kung ganun kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kung ganun kadakila yung pag-ibig ni Lord na nasa iyo, nagating ng kasiyahan. Sabi po ni John, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit, kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Hello? Yung pag-ibig ni Lord nagiging perfect. Nagiging complete. Tama mo ba ako? Sa ating lahat. Naghahatid ng kasiyahan sa bawat isa. Hindi ka mangangamba na yung pagmamahal ko ba ito? Bisa tinatansya pa natin eh. Dapat ko ba siyang mahalin o hindi? Kaibig-ibig ba siya o hindi? Hello? Napansin niyo mga kapatid? Kaya ito tinuturo ni John, makikita po natin yung word na beloved, ang ibig pala sabihin, agapetoy. Ang ibig sabihin ng beloved, agapetoy, or dear friends. No? And final use of this tender, compassionate, and affectionate term, pag sinabi natin dear friends, or beloved. Ano tawagan natin madalas dito sa church, di ba? Beloved, kapatid, sister, kapatid sa Panginoon. Hello, ang tawag pala dyan ay agapetoy. Diba? Pangalan mo, King, sa anak mo, agapetoy. Ano, sige. Ayaw mo ng Priscilla? Ang ganda ng salitang Priscilla, means buntik. Sa Bible si Priscilla, sila yung mga nagpakain sa mga apostol. Pero subukan mo na may pangalan, agapetoy. Diba? Ang ibig sabihin, dear friends, ang ibig pwede sabihin niya ng beloved, use of this tender, compassionate, and affection term. So makikita po natin, John is not so much introducing a new subject here as he is adding to his previous discussion in verse 7 hanggang 10. Ang sinasabi dito ni John ay para maramdaman natin yung kasiyahan ng pag-ibig ng Panginoon. You have a motivation to love. Ang nag-motivate ngayon sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Di ba? Tatansyahin mo ngayon, bakit ba ako laging tinutuwid ni Pastor? Bakit ba ako laging pinagmamalasakit ni Pastor? Hindi mo ba ako natanong kung bakit kita ginaganyan? Hindi dahil gusto ko ipamukha sa iyo na mali ka, gusto ko sabihin sa iyo na hindi maganda yung ginagawa mo, but gusto ko maramdaman mo
ang nagtutulak sa akin yung pag-ibig ng Diyos. At ayokong ikaw ay masaktan, sa halip ang maramdaman mo ay kasiyahan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Siguro kung ganyan po tayo, nagmumutivate sa atin yung pag-ibig nila, masaya po tayo sa isa't isa. Amen? Hindi tayo parang mga taong ang laging isip ay mali, ang laging isip ay baluktot, kundi ang laging nararamdaman natin sa isa't isa ay pagmamahal. Amen. So, makikita po natin itong si John. You have a motivation to love, the act and example of God's love in sending and sacrificing His Son. No, na nagturo sa atin. Amen. Na hinihingi sa atin and inspire us to love others. God's love for us is our motivation to love others. Bakit kita mahal? Kasi mahal ako ng Diyos. At dahil mahal ako ng Diyos, gusto ko iparamdam sa iyo yung pagmamahal ng Diyos na nasa akin. Amen? Naunawaan niyo ako mga kapatid. Kahit sa bahay natin, sa magulang mo, wag storage lang. Agape lang. Sa anak mo, wag storage lang. Agape lang. Amen? Sabi ko nga sa mga kasama kong pastor, siguro kung hindi ko naramdaman yung pag-ibig ng Diyos at kung hindi ako naniwalagan na bilang pastor, may mga tao hindi rin nagmahal sa akin. Pero hindi ko sila binalikan na para ba ipamukha ko sa kanila yung kanilang mali. Hindi ko binalikan sa akin. Ngayon, ginagawa ko ngayon sa glory to God, sa tuwing ako ay may nakakausap ng mga member ng church, ng mga kaibigan kong pastor, sabi ko sa kanila lagi, mahalin niyo pastor niyo. Mahalin niyo pastor niyo. Kasi kahit nasabihin natin na may mga pagkakataon na kumulang sila, mahalin niyo pastor niyo. Kasi naniniwala ako, kaya kayo mahal niyan, kasi pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa kanya na kasiyan, bakit siya naglilingkod sa Panginoon. Amen? So, maliwanag, mga kapatid, God's love is satisfying. Hindi lamang you have a motivation to love, you experience maturity through love. Yung maturity ng pag-ibig, tignan po niyo yung mga immature na pag-ibig. Napansin nyo, isip bata. Di mo nga sa katabi mo, isip bata. Isip bata. Diba? Alam niyo yung mga isip bata, di ba? Pagka hindi na napansin, galit na tayo. Di ba? Hindi lang nakamayan, galit na. Hindi lang sabihin natin nabigyan, galit na. So, hindi mature yung pag-ibig na nasa kanya. Pero itong sinasabi ng verse 12, sabi ng Biblia, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Tanungin ko kayo, nakita niyo na ba ang Diyos? Di ba hindi pa? Gusto niyo na makita ang Diyos. Kasi yung sabi ni Moises, Lord, gusto kita makita. Ang sabi ng Diyos sa kanya, di mo ko pwede makita. Mamamatay ka muna. Mahirap paano makita si Lord. Huwag muna, Lord. Wala pang nakakita sa Diyos. Pero, sabi mo ni John, ngunit, kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. Nakikita mo na ngayon sa katabi mo kung sino ngayon ang Panginoon. Amen? Naunawaan niyo ako mga kapatid, alam ko na God is love kasi mahal mo ko kahit hindi kita binabalikan ng pagmamahal. Naunawaan niyo ako mga kapatid, that is maturity. Hirap yung mga taong immature. Makikita po natin na itong sinasabi ni John, napakaganda. Nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Sipin po ninyo, nagiging perfect. Kaya yung iba maraming mga
nagkakaroon ng pag-alinlangan sa pag-ibig sa Panginoon. Hello? Kasi hindi niya nakikita sa church. Hindi niya nakikita sa mga magkakapatid nito. Kayo na nag-away pa kayo, di ba? Kung kayo nga niya sa church, nag-away kayo eh. Paano mo mapaparamdam sa akin kung sino yung Panginoon? Naunawaan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya dapat, maranasan natin yung talagang maturity o pag-ibig. Amen. Pero mangyayari lamang yan kapag ginawa natin dito yan. At makikita ng tao, kitang-kita ng tao, na ang Diyos ay suma sa atin. At yung pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa atin. Bakit? Kasi ang pinamumuhay natin sa isa't isa. Alakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo yung mga puso na yan, sa pa ako nakakita ng church, yung church na pinuntahan ko na isang araw, puro pula. Sabi ko, ano ba ito? Pesta? Mga nakalawit na crepe paper. Pagpasok ko lang kung tama yung mukha ko eh. Sabi ko, ano ba ito, pastor? Dikit-dikit pa yung pagkakalagay. Sigurado kung hindi kayo makulang ganon, madadapa kasi lahat tama sa mukha yung mga nakalawit. Sabi ko, ano ganda ng presentation nyo ah. Tinanong anong pinag-aralan niyo tungkol sa pag-ibig. Nakapag-satisfy sa mga youth. Hindi na, kumibo. Mahirap na eh. Baka sabihin, dahil mo si pastor, dogmatic. Kasi presentation lang yan eh. Kahit magpagandahin natin yung church, nakalagay yan, love, 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 love. Diba? Pero wala din. Presentation lang pala. Diba? Ang tawag po dun ay, display. Tapos sa loob ng church, wala namang nangyayaring gano'n. Hello? Sinong nakakalungkot? Mga kapatid. Okay. Sabi ko kanina, wala pang nakakita sa Diyos. Kahit tayo, hindi pa natin nakita ang Diyos. Tama? Pero hindi natin kailangang hanapin ang Panginoon. Pag nagmamahalan tayo dito, nakita na natin ang Diyos. Amen? Harapan natin ang Panginoon. Gusto niyo ba makita ang Diyos? Sabi ng Lord kay Moises, hindi mo pwede makita. Kaya ang ginawa ni Lord, tinakpan yung mukha niya. Tapos ang nakita natin ni Moises, yung likod. Likod ng Diyos. Kasi pag nakita niya ang Diyos, mamamatay po siya. Grabe yung glory ng Panginoon. Kaya nga si Moises, tuwing akit sa bundok ng Sinai, kausap si Lord. Pagbabaan ng ano ang nakikita? Lumiliwanag yung mukha. Kaya naglalagay si Moises ng pandong sa mukha. Kasi pag nakikita siya ng mga Israel, hindi siya matignan kasi nga lumiliwanag yung mukha. Amen! Hindi mo nga sa katabi mo, lumiliwanag din mukha mo. Lumiliwanag din mukha mo. Tinigdilim yan dati, di ba? Ako nga, niloloko ko ng kapatid ko eh. Eric, Pastor, anong ginagamit mong sabon? Bakit? At para pumuputi ka. Ay, Lord, pumuputi daw ako. Iba talaga eh. Pagka yung glory ni Lord nasa iyo. Amen? Ibang-iba. Kahit sabihin natin sa literal na hindi ka naman ganun kaganda. Hindi ka naman ganun kagwapo. Bakit ang daming nabibighanin sa iyo? Diba? Nabibighanin kang gulpin. Joke lang. Bakit ang daming natutuwa sa iyo? Amen. Ganun kahalaga mga kapatid. Now, pangalawa, kanina, God's love. Binanggit pa pala dito si Moises. Hindi po natin na rin para medyo mabis-bisa na konti. Hanggang alas 12. God's love is spiritual. Kanina, satisfying. Pangalawa is spiritual. Kaya nga, hindi siya Phileo love, hindi siya Eros love, hindi siya Storge love. Di ba? It is agape love. Eternal. Amen.
At ang sabi ng verse 13 to 14, tignan po ninyo. Nalalaman natin na nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Di mo nga sa katabi mo Espiritu. Espiritu. Wala na yung dating Espiritu na nasa iyo. Yung sabihin natin Espiritu ng madalas, di ba? Narinig natin sa mga prayer. May mga ganun tayo narinig. Espiritu ng pagkaingit, Espiritu ng pagkaselos. So, hindi na ngayon yung dati nating Espiritu na nakuha natin dito sa mundo, na natutunan nating mga pag-ugali dito sa mundo, wala na yan. Sa halip, sabi ng Bible, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos. Amen. At siya naman ay nasa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan isinubo ng Amang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So maliwanag na yung pag-ibig ng Diyos na sa atin ay espiritual. Sabi ng Bible, ang namumuhay sa laman ay pakalaman. Tama? Ang namumuhay sa espiritu ay espiritual. Ang bunga ng laman ay kamatayan. Ang bunga ng espiritu, buhay at kapayapaan. Amen. At alam niyo ba yung sinabi ko ng Romans chapter 5 verse 5? Yung ibinuhos ni Lord sa puso natin, hindi po yung literally na meron siyang ibinuhos, kundi inilagay niya yung Holy Spirit sa ating mga puso. Di ba madalas natin sinasabi, ang puso ay madaya? Madaya pa ba yung puso mo? Hello? Madaya pa ba yung puso mo? Nagagawa mo pa rin ba panloko ng kapwa? Naiintindihan niyo ba ako mga kapatid? Di ba dapat kung yung Holy Spirit o yung Espiritu ng Diyos ay nandiyan na sa ating puso, yung pag-ibig natin, hindi na po dapat yan nagdulungo. Hindi na po dapat yan nagpapaasa. Hindi na po dapat yan nagdadaya. Tama? Kasi bunga ng laman yun. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Sa halip yung Espiritu na nandiyan, ang bunga ng Espiritu na naipag-ibig. Sabi mo nga sa katabi mo, pag-ibig. Pag-ibig. Andiyan na sa puso natin yan. Amen. At ang sabi ng Biblia, para makita natin kung bakit ang pag-ibig ni Lord ay spiritual, tignan po ninyo. Sabi ng Ephesians chapter 4, para pinag-aralan namin itong nakaraan, sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi ni Paul, sabi niya, huwag mong pighatiin ang Espiritu Santo or stop quenching the Holy Spirit. Why? Kasi yung Espiritu na nandiyan, sabi ng Ephesians chapter 4, yan ay selyo ng kaligtasan natin. Maunawaan niyo ako mga kapatid? Kung hindi mo pa natatanggap yung pag-ibig ng Diyos, wala pa niya sa buhay mo yung Espiritu ng Panginoon. Maunawaan niyo ako mga kapatid? Kaya gusto ni John ay maging malinaw yung katibayan, that demonstrate that we do indeed know and abide in God. So do this in verses 13 to 14. So we distinctively Trinitarian component. Tignan po ninyo yung Trinitarian component. Kamay titignan natin. Note the reference to the Spirit. Verse 13, the Son, in verse 14, and the Father. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Yung Diyos nating Ama, mapagmahal. Tama? Yung Diyos nating Anak, mapagmahal. Yung buwan ng Espiritu, pag-ibig. Makita niyo umikot sa kanila at dapat umikot din sa iyo. Mula sa iyo, iikot sa iba, iikot sa iba, iikot sa iba. Hello? Yung agape na pag-ibig na yan, na nasa puso mo, dapat ipaparamdam mo sa iba. Kasi kung ang pinaramdam mo pag-ibig ay hindi bunga ng Espiritu Santo, yan din ay ipaparamdam niya sa iba.
Naunawaan niyo ako mga kapatid. Hindi siya spiritual. Sabi ko kanina, ang bunga ng laman, di ba, kamatayan. Baka bunga ng laman yung pag-ibig na pinaparamdam natin. Kaya huwag kang magtaka kung bakit yung taong pinaramdaman mo ng pagmamahal, eh maaaring napapahamak kasi yan din yung pinaramdam mo. Minsan dami nating kinukuha ng mga aral tungkol sa pag-ibig. Mga mahilig magbasa ng mga, ano ba tawag dyan? Ano tawag, Brad? Wattpad. Di ba? Anong what meron sa pad? Di ba? Ang dami natin pinaghuhugutan. Pero mga kapatid, Biblia. Di mo nga sa katabi mo, Biblia. Biblia. Diyan ka kumuha. Although na tayo po ay naging victims of love, di ba? Pero dapat kita natin na kasi kadalasan yung mga tao nasaktan sa pag-ibig, malakit din po yan. Kita ko ganyan sa amin. Babae siya. Niloko siya. Ang ginawa niya, nagpaligaw uli siya. Niloko niya rin yung lalaki. Ganti-gantihan lang. So, tingnan niyo yung component ng Trinitarian. Doon sa may verse 13, yung Holy Spirit. No? Tsaka yung pagdating sa may verse 14, yung anak at yung ama. Kita niyo umikot sa kanila. Amen. Umikot. Dapat ganun din tayo. So the Spirit is a gift of love. Di mo nga sa katabi mo, gift of love. Gift of love. Kaya hindi ako naniniwala lahat na tumanggap kay Jesus ay wala sa Kanya yung Holy Spirit. Lahat ng tumanggap kay Jesus, nasa Kanya ang Holy Spirit. Why? The Holy Spirit is the seal of salvation. Amen? Na hindi ka na magtakot. Ikaw man ay mawala dito sa mundo. Hindi ka na mag-iisip kung saan ka pupunta. Kasi ang automatic, pagka ikaw ay kinuha ni Lord, automatic yung kita na agad sa'yo. Yung selyo. Di ba nga sa katabi mo, selyo. Selyo. Para maniwala kayo ha, Ephesians chapter 4. Verse 13, at huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Pag nagmamahal ka pala talaga ng totoo, ayon sa pag-ibig ng Diyos na nasa puso mo. Ibig sabihin, nandiyan sa iyo yung Holy Spirit. Amen. Nasa atin yung Espiritu Santo ng Panginoon. At sabi pa ng 1 Thessalonica chapter 5, verse 19, sabi rito, huwag niyong hadlangan ang Espiritu Santo. Maliwanag. Di ba? Gusto ng Holy Spirit, magmahal ka. Magmahal ka ng totoo. Problema naman natin minsan sa atin, dahil mas lamang yung laman, yun ang pinapairan po natin. Di natin hayaan na kumilos yung Holy Spirit sa buhay po nating lahat. Amen. Patayaan natin ang Holy Spirit magturo sa atin. Katulad nito. So, ito pong makikita po natin, God sent His Son to die for us. God sent His Spirit to live in us. So, by this we know, look forward to what follows. By this we know we abide in Him, in God, and He in us. It is a reciprocal relationship. God sent His Spirit to live in us. Diba? Maganda yung reciprocal ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos, yung agape,
Tapos si Jesus Christ, di ba? Yung agape din, tapos yung Holy Spirit, agape din. Amen. Yan ang dapat nating higit na pinapakita. No, mga kapatid? Sa atin sa isa't isa. Yung sinabi ko kanina, Romans chapter 5, verse 5, makikita po natin na hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen. Ano ba ang sabi ng Romans chapter 8, verse 16? Romans chapter 8, verse 16. Tignan po ninyo, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Napansin nyo, gaano kahalaga yung Espiritu na nandiyan sa buhay natin? Yung Espiritu ng Panginoon. Ano ba ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19? Sinabi ko yung kanina sa prayer. Verse 19, hindi mahalaga kung ang isang tao, verse 7, chapter 7 po yan. Verse 16. Verse 16 po ba? 19. Sabi ng Biblia, hindi ba nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Minsan, di ba? Iniisip pa natin, pag-aari pa natin ito. Hindi na natin ito pag-aari. Pag-aari na ito ng Diyos. At dapat yung katawan natin nagmamahal tulad ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi lang the Spirit, yung pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang regalo, yung Spirit, the Son was sent in love. Mahal tayo ng Panginoon eh. Amen? Kaya pinadala niya si Jesus. So makita po natin. So Father said, of course, no one has seen God, Father, but we have seen the Son, He said. And why did He come? Of course, to be the Savior of the world. Amen. Kaya spiritual ang pag-ibig ng Panginoon na nasa ating lahat, mga kapatid. No? Si Jesus, ipinadala ng Ama dahil sa kanyang pagmamahal para iligtas ang mundo. Hindi yan pinadala si Jesus sa mundo natin para lamang sabihin natin ibang magiging pagkakaintindi ng tao. Pinadala ng Diyos si Jesus sa ating lahat para iligtas ang lahat ng tao. Di ba ginagawang ginagawang routine, ginagawang, ano pa tawag madalas yan? Yung para bang nagiging ordinaryo lang. Lagi po natin tatandaan, hindi mababaw yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kung mababaw yan, pwede naman siya magpadala na lang ng ano. Oh, mahal ko kayo mga tao ha. Okay. Ito ang isang lawang tinapay. Di ba? Pwede naman. Mahal ko kayo mga tao. Ito ang kailangan ninyo. Hindi lang para maligtas tayo sa paggutom, di ba? Kundi ang higit na pinakita ni Lord sa atin, yung maligtas yung ating kaluluwa. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Dapat ganun din yung pinaparamdam natin sa bawat isa. Amen. Number 3. God's love. Pangatlong S, God's love is secure. Sabi mo nga sa katabi mo, secure. Secure. Secure pa ba? Secure pa talaga siya. Kung minahal mo siya, secure pa talaga yan. Parehas ba kayo pag ng panahon? Maliligtas. Kaya nga, di ba, madalas yung sinasabi sa inyo, especially kayo mga single, siguraduhin nyo na pag minahal nyo ang babae o lalaki, siguraduhin nyo parehas yung kahit padadala nyo sila sa Panginoon. Huwag kayong magiging sanhi para umalis sila kay Lord. Tama? Yung matitison sila sa iyo, Pastor, niloko ko eh.
Ang bisa ng biro ko, isa ka na ha. Sa disciple nga ni Lord, may Judas eh. Totoo po yan eh. Minsan malungkot, di ba? Maraming mga nagmahal, tapos Christian ka, nanloko ka. Sa halip na dapat, yung pinaramdam mo sa Kanya, hindi lang sabihin natin, basta pag-ibig, hindi pag-ibig ng Diyos. Tignan po niyo kahit mabago yung motibo niya, halimbawa, hindi ka niya naniligawan, o ayaw niya na sa'yo, magpapatuloy yan sa Panginoon. Kasi yung pag-ibig ni Lord na nasa Kanya ay secure. Amen? Tiyak. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Kahit hindi na kayo, magpapatuloy ako kay Lord. Alam niyo, naalala ko niya sa church sa Nagpot, nastong araw. Dami nagsisip po mga lalaki, wow, sabi. Simba sila, pala, marami silang crush doon. Sabi ko, ano ba yan, mga Christian o mga Christian? Alam nyo, sabi ko, malalaman natin kung sino totoo dyan. Kapag may pinaslit. Nalay ko na nga, may pinaslit. Isa-isa na nagagas. Alam nyo, natira sa gamit nila, 2 na lang. Alam nyo bakit? Dahil sa pakikinig nila sa salita ng Diyos, nabago yung kanilang motibo. Kung dati motibo nila, ipag-ibig na nila doon sa kanilang crush, yun ang kanilang motibo ay pag-ibig na ng Diyos na nasa kanila. Amen? Yun ang tama ako mga kapatid. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit minsan may mga nag-church, kasi may crush niya. Pag-pray mo lang. Amen? Dalhin mo lang sila sa Panginoon. Sige, church ka. Ayaw mag-church. Di ba? Totoo naman, minsan malungkot eh. Mas nadadaig pa tayo nila eh. Di ba dapat tayo ang mas higit na magparamdam ng totoong pagmamahal sa kanila. Amen? Huwag tayo magpadala kasi yung pag-ibig ni Lord ay papadama natin sa bawat isa. Yan po ay sigurado. Amen? Secure or tiyak. Sabi po ng verse 15 to 16. Verse 15 to 16. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Diyos, sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Tignan po ninyo yung ganun ka-tiyak na kapag naramdaman mo yung pag-ibig ni Lord. Of course, yung love at truth are mutually inclusive. Di ba? They go together. If you love God, you will confess His Son as Word Savior. Tama? Kung talagang mahal mo ang Diyos, ipahayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. At tagapagligtas sa mundong ito. If you love others, you will confess His Son as Word Savior. Tama? Mahal mo ang Panginoon, ipahayag mo. Si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagligtas sa sanlibutan ito. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Di ba dapat, siguro kung lahat po tayo gano'n, Lord, mahal kita eh. Sasabihin ko sa iba. Kung gaano kita kamahal at kung gaano mo ako minahal, ikukwento ko sa kanila yung ginawa mo sa buhay ko. Hello? Walang may pipintas doon. Walang may pipintas. Hindi ko na alam kay Saint Valentin. Yung tatay ko yun ni Ate Lenny, si Ma Valentin. Si Saint Valentin. Hindi ko na alam kung tao siya eh. May pipintas ka sa kanya. Tama? Pero kay Lord, pag kinuwento mo yung pag-ibig ng Diyos, pinahayag mo na si Jesus ay tagapagligtas ng sanlibutan. Walang pag-aalinlangan mo ang tao. Alam niyo, naalala ko nung nag-mission kami sa Bicol, nag-share kami ng Word of God doon sa mga gintungan, yung mga hinuhukay na ginto. Kaya pala lahat ng bahay doon may mga hukay. Isipin niyo, bawat bahay.
Pagpasok ko, mahuhulog ako eh. Oh, may butas. Yung pala nagbukay sila ng ginto. Bawat bahay may hukay. Minsan may siniran ako, sabi ko, pwede ko bang i-share sa inyo si Jesus? Alam niyo, sagot ko ng tao. Hindi ko kailangan yan. Kailangan ko ginto. Oh. Yung pala, tignan po ninyo yung tao. Yung pagpunta namin sa Bicol, unang napanood niyo siya sa balita, sa may Paracali. Ano niyo sa YouTube. Yung minahan na maraming namatay. Marami pa lang. Yung pagpunta namin doon, 1 week pa lang, marami na palang nabaon na tao doon sa minahan. Marami namatay. Ang report, kakaunti lang, pero ang totoo, ang daming kasi nung nag-alisan na lahat ng tao, may mga naiiwan na motor doon. Daming motor nakaparada. Yun pala yung bilang ng mga tao na baong doon sa hukay. Kami na pala yung mga motor doon. Pero iilan lang yung hukay. Ang dami. Tingnan po ninyo. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Yun ang inabot minsan ng tao. Mga kapatid. Pero alam niyo, dapat malaman ng tao na walang pag-aalinlangan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Sigurado po yung pag-ibig ng Diyos. Kapag tinanggap ng tao yung pag-ibig ni Lord, ang Diyos ay mananatili sa Kanya. Amen. At magpapatuloy siya sa ating Panginoon. Wala siyang iisipin. No, katulad na sabi ko kanina, wala siyang iisipin kung iiwan ba siya o lulukoyin ba siya. Kasi ang pag-ibig ni Lord, hindi eros lang, hindi pileo lang, hindi storge lang, but agape lang. Amen? Naunawaan niyo ako mga kapatid. So, maliwanag. Dahil alam natin si Lord, because of Jesus, of course, we know God lives in us. Amen. At, of course, sabi ko kanina, if yung love at truth are mutually inclusive. They go together. If you love God, you will confess His Son as Lord Savior. If you love others, kung mahal mo yung ibang tao, you will confess His Son as Lord Savior. Amen? Yung mga tao nakakasalamuha natin, paramdam natin sa kanila yung pag-ibig. Kasi pag hindi mo pinaramdam yung pag-ibig ng Diyos sa kanila at hindi mo pinahayag si Jesus, mapapahamak ko yan. Tama? One time, merong isang pastor, yung kanilang bahay kasi sa loob ng iskinita. At yun sa iskinita na yung maraming tambay. Yung pastor na yung kada magagaling sa church, kasi doon siya dumadaan, meron siya isang bata nakita doon. At yung bata na yun, lagi niya sinasabi, sabi niya, anak, mahal ka ni Jesus. Sama ka sa akin sa church. Sinasabi niya, anak, tanggapin mo si Jesus bilang Savior. Sama ka sa akin sa church. Ano niyo, sagot na ng bata, saka na po, pastor. Saka na po, pastor. Saka na po, pastor. Nung kuling umuwi yung pastor at dumano rin sa eskinita, pag nakita niya meron ng ilaw. Ilaw na dilaw. Sa ilalim ng dilaw na ilaw. Yung pala, yung bata, nasaksak patay. Saan mapupunta yung bata? Eh, hindi niya kinilala si Jesus. Diba? Mapapahamak po siya. Kasi yung pag-ibig, siguro yung pag-ibig ang nararamdaman niya, pag-ibig ng barkada, yun, pahamak yung bata. Kaya tayo mga kapatid, if you love God, of course, you will confess His Son as Lord Savior. If you love others, you will confess His Son as Lord Savior. Amen? Mahal mo nanay mo, mahal mo tatay mo, mahal mo kapatid mo, mahal mo pinsan mo, mahal mo kaibigan mo. Pahayag mo si Jesus bilang tagapagligtas ng mundo. Amen? Amen na rin. Tapakan natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng confesses ay homologesis. Homologesis. No? Jesus as Son of God. Makikita mo natin, no? Si Jesus ay Diyos. Amen. At gumagawa ng kaligtasan sa buhay mo ng tao at nakasuot kay Jesus yung kalwalatian ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. So if we love one another, God's abide in us
If we have the Spirit, God abide in us. Diba, meron tayong Espiritu. Mahal natin ang iba. Of course, God abide in us. Mga kapatid, if you confess that the Son of God abide in us. Amen. Nananatili ang Panginoon sa atin. So, the reverse is also true too, mga kapatid. Okay. Hindi na po natin masyado no. Of course, hindi lamang kanina ay because of Jesus, we know God's live with us. Ngayon naman, because of Jesus, we know God loves us. Amen? Malinaw po yan sa verse 16 na binanggit. No? Alam natin, dahil kay Jesus, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Sa ating konklusyon, mga kapatid, hindi ba tayo dapat magpasalamat ng lubos sa pag-ibig ng Panginoon sa atin? Siyempre, dapat po tayo magpasalamat. Amen? Amen. Dapat natin kilalanin ang pag-ibig ng Panginoon. Of course, tayo po ay namamahal sa kanyang pagmamahal at in-extend yung pagmamahal niya kahit hindi po tayo karapat-dapat. Amen? Kung kaya, patuloy tayo maging mapagpasalamat sa pag-ibig ng ating Panginoon na nasa atin. So that love fills us and we ought to motivate us to serve the Lord and others. Of course, our love isn't all it should be, but the Lord continues to perfect it in us. What a Savior we serve. He loved us when we were unlovable, and He continues to love us as we journey through life. So love is defined by God. Love is demonstrated by God. Love designates those who knows God. To God be all the glory.